Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ay meron pong isang transaction kung saan ang naging fee po rito, kung saan ang nabayaran na fee po rito ay umaabot ng $174,000. Kaya yan, ang laki po niyan na fee. Yan, napunta lamang po yan sa fee. Kaya yan, sino kaya ang nagsagawa ng kanyang transaction na ito? Siguro ay alam naman po siguro niya yan. Nakita niya po siguro yan. Kasi kung pag magkakandak ka po ng transaction ay syempre magkakaroon ka ng estimate sa babayaran mo na amount na fee bago mo i-initiate or i-process or i-confirm yung transaction. Kaya nakita po siguro niya yan na ganyan aabot yung transaction fee na kanyang babayaran. Pero ang tanong ay bakit niya kaya tinuloy? Kaya yan, siguro ay baka hindi niya siguro alam, or hindi niya siguro ay baka bago lamang po siya sa pagdating kay Bitcoin. Pero yan, malabo pong mangyayari yan, or baka ito ay isang boot. Yan, ginamitan siguro ng boot na yan mag-process ng transaction, tapos hindi niya nakita na yan, kasi yung pag-boot po yan ay talagang hindi niya alam unless na nakaprogram yung boot na wag niyang itutuloy yung transaction kung ganito kataas or ganito kalaki yung amount ng transaction fee na mababayaran. Pero ayan, para malaman natin kung anong nga ba talagang nangyari ay ituloy po natin ang pagbabasa sa balitang ito. Pero bago muna tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Bitcoin user pays eye-watering transaction fee which is almost 30,000 times higher than ordinary commissions. Kaya yep, pagkaka-describe po dito ay eye-watering transaction fee or nakakaiyak. Ayan, mapapaiyak ka talaga sa transaction fee kung ganyan yung babayaran mo. Nasa 30,000 times yung niyang kataas kumpara sa ordinaryong fee po nito. Ayan, kawawa po siya. Cryptocurrency community enthusiasts are guessing at what made an owner of Bitcoin account pay over 4 BTC for having their transaction included in an ordinary Bitcoin block. This is the third enormous 100,000 plus transaction fee paid since September 2023. Yan, meron na rin po akong natatandaan na meron pang iba na nagbayad na rin ng mga malalaking amount ng transaction. Kaya yan, hindi pa rin natatapos. Hanggang ngayon ay meron pa rin nagbabayad ng malaking transaction fee. Yan, para lamang ma-process yung kanilang transactions. Kaya yan, wala talaga, hindi natin alam kung ano nga ba yung nangyari, kung bakit sila ay napilitan na nagbayad ng ganito, unless yung sinabi ko kanina na baka nakaprogram ito na ginamitan nila ng boot, kaya nangyari ito. Yan. Pero kung pag ganito kasi kalaking amount ng pera ay syempre wag mong ititiwala yan sa boot. Ayan, kasi posible pang magkaroon kasi ng error yung boot. At ayan, user pays whooping $174,000 fee for single BTC transfer. Today, January 16, 2024, automated tracking services registered an unusual Bitcoin transaction at block 826032. Someone paid over 4.03 BTC to transfer 2.89 BTC. The transaction was therefore charged with a whooping 1,800,890 SAT. Yan po yung kanyang binayaran na fee. Yan, ito po yung kay Bitcoin Block Boot na nakakita po sa naganap na transaction na ito. Somebody just paid a fee of 4.03 Bitcoin. Yan, $173K in a block 826032. Ouch. Yan, ang sakit po niyan. Yan, kumbaga
Laking pera po niyan. Hindi po yan basta-basta. In current Bitcoin prices, this fee was equal to almost $174,000. This block was almost 30,000 times more profitable for Bitcoin miners than average. A Bitcoin BTC developer who goes by Mononautical on X, formerly Twitter, shared his thoughts on what might be behind this crazy event. Kaya yan, ito po yung inaabangan natin. Yung mga insights, yung mga opinions ng mga eksperto kung ano nga ba yung nangyari dito, kung ano yung dahilan para maiwasan po natin na hindi po tayo matulad sa mga pangyayaring ito. Probably user error, since wallet software would hopefully add change automatically in that situation. This transaction was broadcast openly and observed by Mempulse space nodes prior to enclosure in any block. Kaya yan po yung kanyang opinion dito. User error. Yan, or pagkakamali po ng yung may-ari ng Bitcoin na ito. Yan siguro ay hindi niya siguro namamalayan, or baka inaantok siya, or baka pagod siya. Kaya yan po yung mga advice nila na pagdating po sa pera ay wag po tayong mag-handle ng ating pera. Wag po tayong mag-transact, or wag po tayong magti-trade. Ayan, kung pag tayo ay inaantok na or tayo ay pagod na. Kaya ngayong advice nila sa karamihan ng mga investors or traders ay wag magti-trade kung pagod na ka na. At yung ginagawa po kasi ng karamihan ay galing po sila sa trabaho, tapos pagod sila, tapos pag-uwi nila, tapos yan, nagti-trade po sila. Dahil sa pagod na sila, ay madalas po silang magkaroon ng human error. Diyan po sila natatalo. Kaya yan po yung isang opinion dito ng isang eksperto dito na si Mononautical. Yan, isang error ito kasi gaya ng sinabi ko kanina kung pag magsisend ka kasi ng isang transaction ay syempre mache-check mo talaga yan, double check mo talaga at makikita mo yung estimated na transaction fee na babayaran mo. At kung pag sang-ayon kang bayaran ito ay saka mo siya i-confirm. Commentators on X are guessing whether this activity might be associated with money laundering or someone just set the wrong parameters in a rush. Kaya yan, yung iba naman na mga commentators ay sinasabi nila ay baka yung Bitcoin na ito ay galing sa isang money laundering, kaya siya nagra-rush or nagmamadali. Kaya handa siyang bayaran maski ganyan kalaki yung fee. Kaya yan po yung ibang guess or haka-haka ng iba. Third outrageous transaction registered in 6 months. Such transfers are periodically registered on Bitcoin and Ethereum blockchains. In September, someone paid over $510,000 for a BTC transfer. Kaya yan po yung nakalipas na taon nung buwan ng September. At na-content ko na rin po ito, yung $510,000 na ito na binayad sa transaction fee ni Bitcoin. In December 2023, a record-breaking fee was registered on Bitcoin network. An unknown Bitcoiner equipped their transaction with a $3.1 million fee. Kaya yan naman po yung naganap nitong December 2023 at na-content na rin po natin yan. At ito po talaga yung pinakamalaki na transaction fee na naganap dito kay Bitcoin Network. Yan, record-breaking po siya. Umaabot po ng 3 milyon. $3.1 million po yan. Yan, napunta lamang po yan sa transaction fee. Yan, in January 2024, fees on both networks are stable, recent data says. Kaya yan. Yan po yung mga, sayang naman yan. Talagang ouch talaga yan. Napakasakit po talaga yan at mapapaiyak ko po talaga. Kasi hindi mo na mababawi yan. Kung pag na-send mo na yung Bitcoin, wala nang bawian yan. Yan, wala ka nang pwedeng habulin dyan. At talagang wala na talaga, finalized na talaga yan. Kaya kung pag magsisend po tayo ng ating Bitcoin or mga cryptocurrencies sa ibang mga wallets or sa mga recipients, ay talagang double check po natin yan. Huwag po tayong magmamadali.
check po natin yung transaction fee, check po natin yung tama yung sinesend natin, at check po natin kung tama yung address kung saan po natin isi-send. Yan, ulit-ulitin po natin yan. Yan. Bigyan po natin ng sapat na oras na talagang tama yung ating isasagawang transaction, at wag na wag po tayong magmamadali. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.